everyone! Welcome ulit dito sa aking channel. And today's vlog, i-share ko sa inyo itong isang bagong pautangan online na naman. And pwede nyo siyang ma-access sa Google Play Store. So by the way mga beshies, itong pag-usapan natin ngayon ay bago ang loan app, itong MoneyPera Credit Cash Loan under ng Best Friend Lending Corp. Pero syempre, no time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. going back, ang pag-uusapan nga natin na itong MoneyPera Credit Cash Loan. Kapag i-download natin sa Google Play Store, meron itong 4.8 star. So, kung ito ang pagbabasehan natin para makahiram or umutang dito, parang okay siya ha, pero okay ba talaga? And ang pambungad ng loan app na ito ay pwedeng makahiram hanggang 40,000 pesos. Medyo mataas yung ratings daw ng loan app na ito, pero hindi natin alam kung yung naglagay ba ng ratings ay talagang mga user or empleyado lang din ng loan app na ito, di ba? So, kailangan natin syempre maglagay ng ating valid mobile number at pagka-click natin ng Get OTP, meron nga po tayong matatanggap na one-time password na kailangan nyo ngang ma-input dito. May nakalagay nga dito sa baba, I have read and agree to the terms and policy, and i-click nyo nga lang or i-tick nyo yung parang maliit na circle dyan at meron itong gustong i-access nga sa ating cellphone. So, nasa sa inyo pa rin kung itutuloy nyo na umutang dito, pero sana mapanood nyo yung buong video. So, agad kailangan natin makapag-upload ng isang valid government ID. So, dito naman mga beshes, marami yung option, di ba? Marami yung pwedeng pagpipilian ng ID. Dahil nga meron itong ina-access sa ating cellphone bago mag-proceed yung ating loan application, so kailangan natin mag-agree, di ba? And UMID ID yung nilagay ko kasi UMID ID nga yung available na meron sa akin, I mean yung ID na meron ako. And ang nakakaloka dito, pagka-upload nga ng isang valid government ID ay nakikita agad yung ID number, yung full name, pati yung date of birth. I mean, nadedetect nila agad. I-continue mo na lang yung process or pag-apply dito. And meron din itong facial verification. Tatapat nga lang natin yung cellphone sa ating mukha and i-follow nga lang natin yung instructions. So, meron tayong kailangang sagutan na para makapag-proceed ang ating loan application. So, ito nga yung education, yung marital status, number of credit cards kung meron daw, yung email address, and then yung gender, male or female. So medyo marami itong kailangan nating sagutan, pero gayon pa man, tinuloy ko pa rin ngayong pag-apply para maipakita sa inyo kung paano nga ba talaga yung possible na ma-experience nyo sa loan app na ito kapag i-download nyo nga itong app. Ano yung mga kailangan nating sagutan? So meron din itong address details, I mean ilalagay natin kung saan tayo nakatira, yung residential address, at exact address details nga, at yung loan purpose. Ano nga ba yung purpose daw ng ating pag-uutang? Sa aking business startup yung nilagay ko. Pero disclaimer lang mga beshies, hindi po ako binayaran ng loan app na ito para i-enter sa inyo. Yung honest review ko para maipakita sa inyo kung okay ba ito utangan or hindi. Para kapag nakita nyo din yung iba't ibang odds nga ng loan app na ito na lumalabas sa iba't ibang mga social media platform, at least alam nyo kung ano yung possible nga na ma-experience nyo. Okay? Ilalagay daw din natin yung company phone number, yung profession, okay, and then yung work experience. Diba? Ang dami-dami yung tinatanong, pero hindi natin alam kung maganda ba talaga itong magpautang. Yung monthly salary, magkano nga daw ba yung sinasahod natin every month? So, naninigurado yung loan app na ito kung makakapagbayad pa tayo sa ating magiging amortization, di ba? And the next nga, merong part na ilalagay natin syempre yung ating personal references, at ang lagi kong sinasabi ay mag-ingat pa tayo sa paglalagay ng personal references, lalong-lalo kapag loan app nga yung inutangan nyo, kasi kapag loan app, asahan mo na kapag hindi ka nakabayad ng utang mo, ay kasama itong personal references na mini-message ng iba't ibang mga loan app collector. So, hindi ko naman sinasabi
itong loan app na sinusubukan kong utangan yung ganun maningil, pero kasi based on experience na rin sa dinami-dami ng nagawan ko ng aking honest review at yung mga nautangan ko na loan app din ay ganun talaga yung way nila sa paniningil at halos same-same lang naman. Okay? So mag-ingat po kayo. And the next may part na ilalagay natin kung saan nga natin matanggap or gustong matanggap yung loan proceeds. Pwede nga via bank or via GCash. GCash, syempre yung nilagay ko dito kasi GCash naman talaga yung mabilis lang natin i-navigate and mabilis lang gamitin. So, ayan, GCash. And then, lalagay natin yung e-wallet account number or yung GCash number. At nakakaloka itong mga beses ko ha, kasi pagka next ko, meron itong offer ng MoneyPera or offer ng MoneyPera na 5,000 pesos or available up to 5,000 pesos at 121 days or 4 months nga daw yung payment terms. At dito, nilagay din nila yung repayment plan na kung saan medyo matagal nga daw yung payment terms, pero nakakaloka itong mga beses kasi yung sinasabi ng loan app na ito na matagal, parang eme lang nila kasi yung last na babayaran nga ay 50 pesos lang, di ba? Sa 9/19/2025. And doon sa first payment, which is within 7 days lang, ay kailangan kong magbayad ng halos amount nga ng inutang ko or 4,000 mahigit. Pagka-submit ko nga ng aking loan application, naka-under review pa rin siya. At itong loan amount nga daw ay 5,000 pesos. Meron itong service fee na 1,250. Dahil nga under review pa rin yung loan application ko, binalikan ko tong app nila sa Google Play Store. At nag-check ako ng iba't ibang reviews ng mga sumubok din sa loan app na ito. At grabe, napakarami talaga yung nagsasabi na hindi maganda nga utangan yung loan app na ito. Like itong sabi nung isa, it's nice loan app, it's just the harassing and very disrespectful and ungrateful message you're due before 11 a.m. They will send harassing message to your contact preferences. Diba? So, yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag hindi tayo nakakapagbayad doon sa due date natin or kapag nag-post due na, hindi ka pa rin nakakapagbayad, asahan mo, nakasama yung personal references na bubulabugin nila at yun nga daw yung na-experience nung isang nag-try ng umutang sa loan app na ito. At sabi pa nga nung isa, auto-reject loan app, they will just gather data from you, then they will not approve your loan. Since last night, I emailed your customer service because I want to settle my obligation to you, but there was no reply and there was no choices in your repay. How can I pay it, diba? Don't download this app after waiting and so on, diba? Napakarami talaga yung ayaw subukan or hindi nagre-recommend ng loan app na ito. Basta, ang daming mga negative reviews. So, once nag-check kayo ng reviews ng iba't ibang mga loan app na dina-download nyo, i-click nyo yung may nakalagay na view all and then go kayo sa critical. Doon kasi sa critical, legit talaga yan na yung mga sumubok sa loan app nila, yung makikita nyo na review. So, pagka-click nyo ng critical, doon yung makikita yung iba't ibang reviews nila. And after nga na pagkabasa ko ng iba't ibang mga reviews, binalikan ko tong app nila. And then, under review pa rin yung nakalagay sa aking loan application. Ilang oras na rin yung lumipas, ilang minuto. Pero under review pa rin. Kaya naman, gayon pa man, hindi pa na-approvean yung loan application ko, pero hindi ko nire-recommend yung loan app sa inyo kasi nga ayon or based doon sa mga nabasa natin sa reviews ng iba't ibang nag-try nga na umutang dito, ay puro negative at hindi talaga siya maaasahan utangan. Dahil nga, kapag nag-pause due yung loan application nyo, ay asahan mo na pati yung personal references ay bubulabugin nila sa mga texts and calls, which is dapat hindi sana mangyari yung sa atin. And alam nyo ba, ang pag-disclose sa personal references or kahit kanino na may utang si borrower ay labag po sa batas natin. Kaya lang kasi, kapag sinasabi nga natin collector ng iba't ibang mga loan app, kahit labag sa batas, ginagawa pa rin po nila yan. I-disclose pa nila na merong utang si borrower doon sa mga personal references kasi nga itong mga collector na ito ay naka-commission based lang. Kaya kung magkano yung nasingil nila sa araw na yon, yun din yung magkikitain nila. Okay? So, meron silang commission sa bawat nasingil nila, sa bawat amount nga na nasingil nila. Kaya naman, ganun talaga sila ka-eager na magpasingil kayo
or singilin kayo. Kasi nga kahit lapag sa batas natin yung ginagawa nila. I mean, nandun na yung pananakot, yung paninira, panghaharas. Though hindi ko sinasabi na yung loan app nga na ito, pero di ba may nabasa tayo na iba't ibang more reviews na yun nga, sana talaga hindi rin maaprubahan yung loan application kung sa loan app na ito dahil base sa mga nabasa natin ay talagang hindi siya maganda i-consider utangan. Pero ayun nga mga beshies, option nyo pa rin pagkatapos nyo napapanood yung buong video natin. Nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung uutang pa rin kayo dito or hindi. Pero kung ako yung tatanungin nyo, abay hindi ko talaga nire-recommend kasi hindi siya magandang i-consider utangan. Okay? So yun lang mga beshies, sana makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kayo kung install nyo pa ba yung app na ito or hindi. Okay? So yun lang. Thank you guys for watching at see you sa aking next vlog. Bye!